Hi mga karagarag! Welcome back to my vlog. Isang magandang gabi sa inyong lahat mula dito sa Lasak City. Nalate ako ngayon sa kaganapan sa mundo ng beauty pageant dahil kadarating lang namin mga karagarag, galing kaming Lamay, kaya hahabol ako sa mga chismisan galore na pinag-uusapan ng mga active na mga chismoso at mga chismosa sa social media na kung saan very intriguing ang latest post ni Inday Malinaw. Mga karagarag, kung matandaan natin, dati siyang lumaban sa Miss Universe Philippines 2020 ba yun? Or nakalimutan ko yung taon mga karagarag. Comment down below kung mali ako na nahaluan yun ng kontrobersiya, bitaw lalo na sa mga revelasyon ng dating team ng Miss Universe Philippines Organization tungkol nga dito, kaya hindi nanalo si Inday dahil nga maldita daw ito, di ba? Yun yung mga pasabog na mga ganap nila. So, sa kanyang pagkatalo noon mga karagarag, isa talaga ako sa mga sumusuporta sa naging journey ni Inday sa Miss Universe Philippines. Nakalimutan ko yung taon na sudipan ko, time pasa. Kaya sa isa ako sa nalungkot sa kanyang pagkatalo dahil sayang naman kasi, di ba? Pero yun nga, yun yung nakatadhana sa kanya, kaya siguro hindi na siya sumali ulit sa mundo ng beauty pageant dahil nakafocus si Inday sa kanyang dalawang mga gwapong anak at sa kanyang very papalicious na asawa. Asawa ba yun o partner pa lang yan? Nakasal na ba sila o hindi pa? Ewan ko mga karagarag, hindi updated si Kuragan sa latest na private life ni Inday. Kanyang latest post mga karagarag, marami ang napataas ang kilay dahil nga dito na bakit kailangan pang mag-imbita na mga kilalang mga personalidad na mahal yung talent fee na dapat sana gamitin na lang sa healthcare, di ba? So bilang mamamayan siya sa Davao del Sur dahil yung araw yata yun ng Davao yung pinag-anuhan niya dito na sana daw sa yung mga binayad bitaw sa mga in-invite nila mga kilalang mga personalidad, sana inano na lang sa healthcare sa Pilipinas o sa mga probinsya ba na masyadong nakafocus ang Pilipinas, ang mga probinsya, mga barangay, mga ang kaikikan pa yan sa mundo ng beauty pageant. So, instead na pagtuunan ng pansin ang bitaw, mga talent fees sa mga in-invite pagdating sa may mga provincial, mga pageant, di ba? Yung mga pagganon. Kahit nung dito sa Miss Dimataling, araw ng Dimataling, in-invite nila din si Shamsi Supsup dito. So, syempre naman, hindi naman siguro pupunta, di ba, kung walang bayad. So, may mga talent fee talaga. So, alam naman natin na yung mga yan, may pangalan na sa larangan ng beauty pageant. So, sa tingin ko may punto naman si Inday sa kanyang latest na hanas sa social media, mga karag-karag. Kasi, ang mahal naman kasi ng ibang mga bitaw, mga talent fee, mga 100,000 na, di ba? So, may punto naman siya dahil alam naman natin yung healthcare dito sa bansa natin, lalo na sa mga hospital, di ba? Talagang ang hirap pakisamahan na mga hospital dito. Kung wala kang salapi, talagang hirap kang asikasuhin, di ba? Tapos kung wala ka namang salapi, tapos pupunta ka na mga public na hospital, kadalasan puno, matagal ka ring asikasuhin. So, para sa akin may punto si Inday sa kanyang hanas mga karag-karag. At marami naman yung sumalungat. Bakit ngayon lang daw kumuda si Inday? Diba? Masyado ba daw bitter ito sa kanyang pagkatalo noon sa Miss Universe Philippines pageant na walang masyadong nag-invite sa kanya, kaya daw ganun na lang kung makareact si Inday. Kung makapag-react daw siya, parang namang hindi galing siya sa mundo ng beauty pageant. Pero bakit daw ngayon nag-iba na yung ihip ng hangin ni Inday pagdating sa beauty pageant? Alam naman daw niya yung kalakaran sa bitaw sa beauty pageant, bitaw na ganun talaga yung sistema. Siguro sa bitaw, pag nagmamature yung tao, naiba din yung natin, sirkulasyon ng maturity ng utak natin. So, na hindi ganun kayaman yung probinsya, di ba? Tapos yung mga in-invite nila, ang mamahal na mga talent fee, di ba? Pero para din sa kasiyahan ng mga mamayan, para din sa kagaya ko na hindi nakakita ng mga artista, hindi nakakita ng mga beauty queen, isang malaking din, karangalan or kasiyahan sa mga taga-bukid ba, na gaya ko na makakita ng mga beauty queen, ng mga artista, di ba? So, parang 50-50 yung may advantage, may disadvantage. Pero siguro, para sa kasiyahan,
Kasi once in a year lang mangyayari, di ba? So, kung may budget naman ang munisipalidad, why not coconut? Pero pag wala, sa tingin naman, hindi kaya ng budget. So, yun lang, tahimik lang yung mga paselebrasyon, di ba? So, ewan ko sa inyo mga karag-karag kung ano yung magiging reaction nyo dito nga sa hanas ni Inday tungkol nga dito sa pag-invite sa mga kilala mga personalidad na mahal yung mga talent fee na dapat nga bang wag masyadong pagtuunan ang bitaw beauty pageant, instead pagtuunan ang health care sa bansa natin, lalo na sa mga probinsya. So sa tingin nyo mga karag-karag, comment down below kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa YouTube channel ko. Don't forget to like and subscribe. Karagan, hit the notification bell para updated kayo sa mga latest kaganapan sa mundo ng beauty pageant. And thank you for watching. See you in my next vlog. Bye-bye!